mga kababayan. Ito na ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan ay patungkol po ito sa DOJ at sa mga DDS na fake news. Ayan na mga kababayan ha. Ito. Uumpisahan na agad natin mga kababayan. Sa mga nagtatanong, Ken, totoo ba yan? Eto ayan nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, ayan, Ma'am Leonincia Felicitas, silo po. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, nung nakaraan, sabi ko nga, Eloy Bugris, number 1 sa listahan na makakasuhan ng palasyo dahil sa pinakalat mong fake news. Hello po sa iyo, Ma'am Gemma Cabrera ng Malaysia. Eto mga kababayan. Eto na nga. Eto. Pakinggan nyo mga kababayan. Lakasan ko lang po Basahin ko lang pala muna. Ito. Dito mga kababayan, nakalagay po PCO nagsumiti ng narrative report kontra fake news sa kalusugan ni PBBM. Ayan nagpasa ang PCO, mga kababayan, or Presidential Communication Office, patungkol sa kontra fake news sa kalusugan ni PBBM. Ayan, PCO submit narrative report to DOJ. Nagsumiti ng narrative report ang Presidential Communication Office or PCO sa Department of Justice or DOJ kaugnay sa mga nagpapakalat ng fake news. Ito na, mga kababayan. Ayon sa PCO, 3 social media accounts ang kanilang iniendorso sa DOJ. Hingil dito, kabilang dito ang account na si Eloy Bugris. Ayan na nga, mga kababayan. Bilang dito, 3 account. Kabilang dito si Eloy Bugris. O, diba? Nangunguna, number 1 ka Eloy. Kabilang dito si Eloy Bugris, the Queen of Revelation, Rigondula Peng at si Greg Anderpal. I-refer ng DOJ sa National Bureau of Investigation or NBI ang narrative report na isinumite ng PCO upang maimbestigahan ang mga naturang vlogger na mahiinan ng criminal charge or mahainan or makasuhan ng criminal charge. Matatanda ang nilinaw ng Pangulo sa isang press conference nitong Lunes, April 3 na mabuti ang kanyang kalusugan. Ayan na. First runner-up, Eloy Lechugas kang pistinyawa kang bidlatibay kang dipoga kalintian ka. Eloy Bugris, number 1. Ayan na mga kababayan. Wait lang Sige, hanapin natin Dito. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan mark my word. Eloy Bugris, mangunguna ka. Eto na mga kababayan. PCO submitted its endorsement of its narrative report on 3 social media accounts perpetuating fake news or misinformation about the health of the president. So this comes following the MOA signing last Monday between the DICT, Department of Communications Technology, the PCO, and the DOJ to combat fake news. So one of the fake news being perpetuated rampantly and prevalently recently ay yung health ni President Ferdinand Marcos Jr. And so to put a stop to the fake news, a narrative report was endorsed to the DOJ, subscribed of course by our members of the PCO on the social media accounts detailing may sakit nga po ang Presidente when in fact wala po. Yung si Castro mentioned 3 personalities. Can we name the 3 personalities po ba? Pakinggan nyo 3 personalities. The Presidential Communications Office, through its anti-fake news desk, has endorsed the DOJ, as mentioned kanina. Ma'am Selpa, hello po. So yung account na nandito po ay ang Eloy Bugris, the Queen of Revelations. Ayan na, Eloy Bugris, the Queen of Revelation. Bilat siyang Eloy. Gagano na naman yan. Potang ina ka, Eloy Bugris. Ayan na nga, sinabi ko sa'yo, na uuwi ka ng Pilipinas, di buga ka, animal ka.
yung kaso mo dito na scam, yung nakabinbin mong warrant of arrest. Ayan na, Eloy Bugrish, uuwi ka ng Pinas. Bugres. Ayan na ang inantay mo, mga DDS. Sasabihin na naman ito ng mga DDS, bakit inuna silang kasuhan? Yung mga sangkot sa flood control, bakit wala? Mag-fake news pa kayo. Mag-fake news pa kayo. Jamagno. Hello, Jamagno. Kumusta na? Tatlo yan, ha? Bukod kay number 1, Eloy Bugris, ang tanong ngayon, sabi ni ni Ma'am Neil Rayagaw sa Klolo BP Sara. Nako, hindi tutulungan ni Sara yan. Bakit? Si Sara nga may kaso, hindi niya matulungan sarili niya. Sunod. And then Regundola Ping Oh. and Craig Underpan. Si Regundola Ping at saka si Greg Underpal. Vlogger Eloy Bugris, Regundola Ping at Greg Underpal. No? Yan po yung mga nandyan sa ating thumbnail, mga kababayan, nakalagay. Yung babaeng nakasombrero, yan po si Regundola Ping at saka si Greg, si Regundola Ping yan yung bakla na may bangs, yung naka-blue. Tapos si Eloy Bugris yung naka-yellow at si Greg Underpal, yan po yung babaeng nakasombrero. Hindi po nila totoong pangalan yan, no? Mga screen name lang nila. Pero mga kababayan, alam nyo naman po, no? Continue. Sila po yung tatlo na nasa information namin na endorse namin sa DOJ. May we know ano pong background nila? Mga vloggers po ba sila? From their account, yun po sinasabi nila na mga vloggers sila. Tapos they're promoted for something or for a cause. Yun nga po, sinishare nila or nilalabas nila yung sinasabi nilang condition or health ng ating pamilya. We can say, syempre, one thing is certain, malicious po ang pag-release ng fake news na to. Ayan. Narinig mo na, Eloy Bugris. Eloy Palaikit. Narinig nyo na. Sa mga DDS dyan, ano naman sasabi ninyo? Kasama ba si Jamagno? Hindi po, kalaban ni Jamagno yan, si Eloy Bugris. Kalaban ni Annabel Rama yan, si Eloy Bugris. Ngayon, Eloy Bugris, ano na nangyari? Andyan ka na. Ang daming fake news sa Pinas, ba't di unahin? Ayan na naman si Maribel Sugita. Yan na naman tayo sa maraming fake news sa Pilipinas, ba't di unahin? Hindi po lahat ng nasa Pilipinas nagfi-fake news ay haharapin yan, mga kababayan. Inuna po yung mga nasa ibang bansa kasi malakas ang loob nila kasi ang akala nila nasa ibang bansa sila. Ngayon, 'di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, nga kayo ngayon, sasabihin na naman yan ni Eloy, bilat siyang tibay, bilat siyang dipuga, scam guys, scam talaga. Yung pinasa sa akin sa GC hindi pala totoo, 'di ba? Sakit ng mga DDS yan eh. Kapag ka nagpasa ka sa GC, tapos tinignan mo na ganyan si Marcos, nagkaganon si Marcos, nakahilatay, naka-edit, 'di ba? I-share nila 'yan, hindi nila iniisip na fake pala 'yon, ending sila yung nakasuhan. 'Di ba? Dami kasi sa FB puro fake news mababasa mo. Ang sagot po kasi diyan, mga kababayan, hindi nga po lahat ng mga nasa FB nagshi-share ay inaano ng gobyerno, mga kababayan. Kasi yung iba diyan, mga tanga-tangang DDS 'yan. Kaya alam mo naman yung mga DDS, nakita mo na ng fake news, i-share pa. Diyos ko, sa totoo lang mga kababayan, kung lahat yan, pagtugunan ng pansin ng gobyerno, ang daming makulong. Ang daming makulong talaga, sa totoo lang. Nako, ang dami-daming DDS, mga kababayan. Sino bang gusto nyo mga kababayan na iparating natin sa Malacanang? Sino bang gusto ninyo na iparating natin sa Malacanang? Tignan natin kung hindi mga lumpasay, pag-iyakan yung mga yan. Di ba? Kita nyo ha, mga kababayan. Iparinig natin ulit. Gusto nyo bang marinig?
Ito po. kapag ano nito, no, pag-release ng fake news na to. Which is why the appropriate endorsements of the narrative reports of these accounts are being submitted to the DOJ. Hindi po sabihin yan, just to be clear, hindi po to formal complaint. Ang mangyayari po dito, knowing that the DOJ cannot be a formal complainant or a private complainant to a case, i-endorse po ng DOJ, o the PCO has endorsed it to us, in turn the DOJ will endorse it to the proper investigative agency, yan po NBI. Diba, NBI po mag-check if yung facts, the evidence submitted in this endorsement report warrant the filing of criminal charges. Okay, so yung po yung titignan ng NBI. So we really can't, so what we can be sure of is malicious po ang pag-spread ng fake news na to, because clearly it is not true. Okay? And hindi lang po ito yung health ng president. Previously, there was also a previous endorsement by the PCO regarding misinformation being spread on the national emergency, diba? The national energy emergency. So even with respect to that issue, marami pong umiikot na maling balita, na maliciously. So again, because of the MOA signing, the interagency coordination between the DICT, the PCO, and the DOJ, we hope to put a stop to these fake news. Sir, how soon maka-refer po nito sa NBI? Oh, and the soonest time, Pulo, once it's with us, wala na pong gagawin dyan ng DOJ except to refer it to the NBI. Okay, so as to when exactly, can't give a specific date, but soon. Okay, right away po yan. Because again, we want them to act as swiftly as possible to file the appropriate criminal charges if warranted. Ay, alam nyo na mga kababayan, ang sabi ng DOJ, kapag ito ay napasa na nila sa NBI, Submitted. no, ay wala na po silang dyan. Ang tanging gawin na lang ng NBI dyan ay imbestigahan, tapos kung ano man ang resulta, ipasa ulit ng NBI sa DOJ para makasuhan na sila. Nako, ito na nga, sabi ko sa inyo mga kababayan. Eloy Bugres, kumusta ka na dyan? Ngayon sasabihin nila, paano yan Kent nasa Dubai? Red notice, Interpol. Red notice, pag-iyakan niya mga DDS mga kababayan, tignan nyo, kanya-kanyang burahan. Kanya-kanyang burayan sila. Kaya mga kababayan, darating ang panahon, mauubos talaga sila lahat. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, yung mga politikong DDS, unti-unting mauubos yan. Pati itong mga vlogger na DDS, unti-unting mahuli yan. Ayan si Ngongo, huwag kayong mag-alala. Yan si Ngongo, may kaso na yan. Si Jeffrey Celes, may kaso na yan. Si Jason Sa, may kaso na yan. Sunod-sunod na yan sila mga kababayan. Kung naalala nyo, kinasuhan din di ba si Banat Bay, si Oli, lahat sila, kinasuhan sila ni Trillanes na sa ombudsman na yan mga kababayan. Lahat sila. May mga kaso na yan. Huwag kayong mag-alala mga kababayan, dadamputin na lang yung mga yan. Nako, sabi ko sa inyo, si Badoy nakasuhan din. Di ba kinasuhan ni Trillanes si Badoy, sino pa? Si Katibinag, di ba? Dami, si Argota, lahat sila. Lahat sila mga kababayan, may mga Mambrosana Ragudo, hilo po. Diba? Lahat yan sila mga kababayan, may mga kaso na yan. Kaya nga, ang tanging hintay na lang natin dito, yung warrant of arrest. Meron din si Badoy, meron. Naano siya doon ni Trillanes, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, si Kipi Chupsken, ayan. Alam ko meron din doon kay Trillanes, basta sa lahat doon ng ni Senator Trillanes, mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ay ingat-ingat kasi kayo. Ang hirap yung kasing ang hirap kasi ninyong paliwanagan mga DDS. Ang hilig yung gumawa ng fake news. Alam niyo yung pag may nag-post ng ganito, halimbawa, magsabi kay BBM ganyan, shinare nila agad. Hindi nila iniisip na yung shinare nila kung totoo ba, hindi ba? Hindi katulad sa atin mga kababayan na kapag nag-vlog tayo, nag-live tayo, katulad nito, nag-live tayo ngayon, ang topic natin dito ay patungkol kay Eloy Bugris, kay Rigondo Lapeng, at kay Craig Underpal. So at least mga kababayan, galing ito sa News 5 together with may salita na ang DOJ at ang PCO. So, hindi tayo fake news. Nag-share lang tayo ng information.
Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, iyakan ngayon yung mga DDS eh. Yeah, fake news at misinformation tungkol sa kalusugan ni President Bongbong Marcos. Ayun, vlogger Eloy Bugris, Rigondola Peng at Greg Anderpal nais paimbestigahan ng DOJ sa NBI. Ala. At pagkatapos kung ano man resulta ay mabigyan ng criminal charges. Yan, sabi ko sa inyo mga kababayan. Ha? Actually mga kababayan, si Maharlika, mahirapan po talaga tayo dyan. Kasi nasa US na kasi siya. Oo, ang kaso kasi na cyber libel sa US mga kababayan, wala yan eh. Kumbaga ano lang sa kanila yan. Hindi katulad dito na ang cyber libel sa Philippines mga kababayan ay talagang kriminal. Makukulong ka talaga ng ilang taon.